Coffee is life para sa maraming Pinoy, pero nang dahil din sa kape, kaya umano nawala ng malay ang isang estudyante mula Bohol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Hindi mawawala sa agahan ng maraming Pinoy ang kape. Pero sa mga wanto-sawa kung magkape sa buong araw, hinay lang daw para hindi mapahamak. Certified coffee lover ang second-year college student mula sa Bohol na si Michelle. Dahil sa nalalapit na exam, siya at ang kanyang kaibigan ay nagpa-morningan para mag-aral. Para labanan ang antok, 2 bote ng kape raw ang binili nila. Sa magdamag, hindi niya raw na malayang naubos niya na ito. Parang kami na hindi namin alam na ganun pala yung, grabe pala yung ka-strong yung kape. So, at that night na uminom ako, nilagay ko po siya sa tumbler. Yung 2 bote, nilagay ko siya sa tumbler na may ice. Nung 6 a.m. na ako nakatulog. Pasok siya para sa exam, pero bandang 4:00 ng hapon, karamdam na siya ng agitation at pagbilis ng tibok ng puso. Nanginig din daw ang tuhod niya habang nag-e-exam nang makauwi. Doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Mabuti na lang daw at naalalayan siya ng mga kamag-anak niyang medically equipped at natulungan siyang magbalik malay. Sa ngayon, pahinga raw muna siya sa pag-inom ng kape. Pero kape nga ba ang dapat sisihin sa nangyari? Pwede magkaroon ng anxiety, nervousness, yung pakaramdam na parang jittery, no? At pwede rin talaga na magkaroon ng problemang ganito kung wala din naman nakakain. Stimulant kasi ang caffeine. Ang ginagawa ng caffeine ay nakikipag-unahan siya sa adenosine receptors ng katawan natin at ito yung magpapapump up sa'yo. 250 to 300 milligrams ang limit dapat ng caffeine na makukonsumo ng isang tao sa bawat araw. At sa isang cup, meron ng 70 to 80 milligrams. Meron namang alternative na rice coffee na mababa ang caffeine content. At syempre, sinubukan natin gumawa niyan. Sa cooking pan, naglagay tayo ng isang cup ng bigas, niluto lang natin ito hanggang sa matusta at maging itim ang kulay. Pagkatapos, pakukuluan na lang at titimplahin kasama ng asukal at creamer. Tikman muna natin ng walang hinahalong gatas, walang hinahalo pa na dagdag asukal. Natin. Para siyang normal nga na kape. Pero ang pinakamalalasap mo sa kanya, yung pagiging roasted niya. Wow. Di mo may isip na gawa siya sa kanin. And may kick siya. Dito, may sipa siya, pero hindi naman ganun kasing tapang. Kaya natin ngayon haluan ng kaunting gatas plus asukal para nga matimplahan. Kasi, bango. Wow. Very comforting. Sarap. Bukod dito, pwede rin daw uminom ng tsaa dahil mababa rin ang caffeine content nito. Para naman sa mga umiinom ng energy drinks, mas mataas ang caffeine at sugar content nito, kaya hinay-hinay din daw. Ugaliing basahin o alamin ang nutritional content ng mga iniinom nang sa gayon ay maiayon din ang dami ng consumption sa isang araw. Kahit sa kape, drink responsibly pa rin. I-prioritize ang kalusugan at balance intake lang dapat para may energy ka na-enjoy mo pa ang coffee adventures mo. Mobile Journal Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.